Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Anak, mag-iingat ka. Iyon ang bili ni Mang Amboy sa anak na si Gian ng umagang iyon. Papasok na kasi ito sa paaralan at nasa unang baitang pa lamang ito. Sa totoo lang, hindi niya tunay na anak si Gian. Napulot lamang niya ito sa isang bangketa sa kanilang bayan nang minsang papauwi siya galing trabaho. Kaya biyaya para sa kanya si Gian dahil wala silang anak ng kanyang asawang si Aling Luz. Inalagaan, pinalaki at itinuring nila itong isang tunay na anak. Humalik muna sa pisngi ng kanyang inang si Aling Luz ang bata bago ito lumabas ng bahay at nagtungo sa minibike ng kanyang ama na gagamitin sa paghatid sa kanya sa eskwelahan. Nang makaangkas na si Gian sa bike ng kanyang ama, ay pinasibad na yun ni Mang Amboy patungo sa paaralan ng bata. Nang makarating roon, bumaba siya sa bike ng kanyang ama at hinalikan sa pisngi saka pumasok sa loob ng paaralan. Naglakad si Gian patungo sa kanyang silid-aralan. Nang makapasok, ay nagsitinginan ng mga kaklase niya sa kanya. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa kanya? May malaking salamin sa mata at may kulot na buhok. May mga libro din siyang hawak. Mahilig magbasa si Gian. Lumaki itong matalino kaya mabilis ang pick-up ng utak nito at mabilis makatanda ng mga salita. Nakikita sa mukha ng mga kaklase niya ang pagpipigil ng tawa. Ngunit ang iba ay talagang natawa na. Weirdo, sabi ng isang batang babae na nasa isang sulok. Keme lamang nang umiti si Gian sa mga ibang kaklase na nakangiti sa kanya. Nasaktan naman siya sa sinabi ng kaklase niya. Umupo siya sa isang tabi, katabi ng isang lalaki na may salamin rin. Inilahad dito ang kamay sa kanyang harapan. Brian pala. Pagpapakilala nito sa sarili. Ngumiti naman siya dito. Masaya siya dahil may taong gustong kumausap sa kanya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Gian pala. Tugon naman niya. Ngumiti ito. Gusto mo sabay na tayong magmerienda mamaya? Tanong nito na sinang-ayunan naman niya. Nang sumapit na ang recess, ay sabay nga sina Gian at Brian na nagmerienda. Nang nasa kantina sila, ay napapatingin sa kanya ang mga estudyante. Yung iba ay nakangiti, pero alam niya, deep inside ay pinagtatawanan siya nito. Yung iba naman ay nagbubulong-bulungan. Nang mga sandaling iyon, parang gusto na lang niyang lumabas. Alam niyang pinagtatawanan na siya ng mga ito. Aalis na sana siya nang hilahin siya ni Brian. Napatingin naman siya rito. Bakit? Tanong ito. Nahihiya kasi ako eh. Alam ko naman na pinagtatawanan na nila ako. Malungkot niyang sabi. Pinakatitigan siya ng mabuti ni Brian. Gian, hayaan mo lang sila. Nandito naman ako eh. Nakangiti nitong sabi. Huminga siya ng malalim at tumango saka nagtungo sila sa mga nakahilerang pagkain. Grabe ang weird niya. Narinig yung sabi ng isang lalaki pero hindi na lang niya pinansin at namili na lang ng pagkain. Gusto kong bisitahin ang school kung saan ako nag-aral. Sabi ni Jane sa asawang si Mike. Nung gabing iyon, habang sila ay magkatabing nakahiga sa kama, tumagilid ng higa si Mike at tinitigan ng asawa. Namiss mo ang teacher doon? Tanong nito. Tumagilid din ng higa si Jane at pinakatitigan ng asawa sa kangumiti. Oo. Bigla siyang nalungkot. Siguro, malaki na ang anak natin ngayon kung sakali man nabuhay pa siya at may nakapulot. Malungkot niyang saad. Hinaplos ni Mike ang pisngi ni Jane. Malay mo, one of these days, mamit pala natin ang ating anak. Huwag tayong mawala ng pag-asa, Jane. Sabi nito, sakay nalika ng asawa sa pisngi. Nang umagang iyon, maaga pa lang ay nagprepare na si Jane para sa pagpunta sa paaralan. Nang matapos magprepara, kaagad siyang nagtungo sa kanyang kotse at pinasibad iyon patungo sa paaralan. Nang nasa paaralan na siya, ipinark na niya ang sasakyan sa parking area at lumabas. Napatingin siya sa gate nang may pumasok na isang lalaki at matanda. Napatingin siya sa bata. Nakasalamin ito. Bigla niya tuloy naalala ang kanyang anak. Inborn na malabo ang mga mata nito at ang isang nagpatawag ng pansin niya ay ang nunal nito sa leeg. May nunal din kasi sa leeg ang anak niya. What a coincidence. Hindi niya napigilang sabihin sa sarili. Isa pa, magaan ang loob niya sa batang lalaki. Jane?
Tawag sa kanya mula sa likuran. Agad na napabaling ang atensyon niya sa nagsalita. Agad niyang nakita si Loisa, isa sa mga kaklase niya noon na ngayon ay guro niya. Agad niyang nilapitan ito at niyakap. "Loisa!" Sigaw niya. "Kamusta ka na?" Bati nito. Sinabi naman ito na ayos lang ito. Bigla namang naitanong niya sa dalaga kung ano ang pangalan ng batang may salamin at nunal sa leeg. Hindi niya alam, pero bigla siyang na-curious sa pangalan ng bata. Kaagad na sinabi ni Eloisa ang pangalan ng bata dahil siya ang advisor nito. "Gian ang pangalan niya." Sagot nito. "Magandang pangalan." Hindi niya napigilang sambit. Niyaya siya ni Loisa kaya pansamantalang nawala ang atensyon niya sa bata. Pauwi na si Jane ng mga sandaling iyon. Nang makita niyang muli ang batang lalaki na naglalakad pauwi, napakanot-noo siya. Wala ba itong sundo? Hindi niya napigilang itanong sa sarili. Nang matapat siya sa bata ay huminto siya. "Iho," tawag niya sa bata. Huminto at lumingin ito sa kanya. "Yes po?" tanong nito. Tinanong niya ito kung bakit mag-isa itong naglalakad. Ang sagot naman ng bata ay na-flat daw ang bike ng kanyang ama na ginagamit sa paghatid sundo sa kanya. Ayaw naman itong istorbohin pa ang kanyang ina dahil busy ito sa pagtitinda sa palengke. Kaagad siyang bumaba at nilapitan ito. "Alam mo ba na may nunal rin sa leeg ang nawawala kong anak?" tanong nito. Nagulat naman ang batang lalaki. "Talaga po?" Hindi makapaniwala nitong tanong. Tumango-tango siya. Sinabi niyang ihahatid niya na ito para makilala naman niya ang mga magulang nito. Kaagad naman itong pumayag at excited na sumakay. Sinabi pa nito na first time nitong sumakay sa isang kotse na ikinangiti na lang niya. Kung nasa kanya lang ang anak niya, baka ganito na rin ito kalaki. "Alam niyo po, ang gaan po ng loob ko sa inyo. Sabi po kasi ni mama wag daw po ako basta-basta sumasama sa hindi ko kilala. Pero nung nakausap po kita, hindi po ako nakakaramdam ng panganib." Matapat nitong sabi na ikinangiti naman niya. Masaya siya dahil ganun ang tingin nito sa kanya. Nagtanong siya ng mga paborito nitong pagkain at iba pa. Habang tinuturo sa kanya ni Gian ang daan patungo sa kanilang bahay. Nang marating nila ang lugar, ay pinark ni Jane sa tabi ng kalsada ang kotse niya. Mabuti na lang at tabi lamang ng daan ng bahay ng mga ito. Isang maliit lamang na barong-barong ang bahay ng mga ito. Bumaba siya at ganoon din si Gian, saka siya niyaya sa loob ng bahay. "Ito po ang bahay namin. Pasensya na po at maliit lang," sabi nito. Ngumiti siya at sinabing ayos lang. "Nay, nandito na po ako," sigaw nito. Lumabas naman sa kusina ang isang babae na sa tansya niya ay nasa 40s na. Ngumiti siya nang magtama ang kanilang mga mata. Binati niya rin ito ng magandang hapon. Bibili pa sana ito ng merienda pero nag-insist siya na wag na at hinatid lang niya si Gian. Nagkwentuhan sila ng babae hanggang sa magkwento ito tungkol kay Gian na labis na ikinabilis ng puso niya. "Hindi ko tunay na anak si Gian. At alam niya yun. Napulot ko siya sa bangketa na nakalagay sa isang basket. Sino kayang walang pusong inang nagtapon sa kanya dun?" Puno ng hinanakit nitong sambit. "Sa totoo lang, may anak akong nawawala. 6 na taon na ang nakakaraan. Nagkaroon kami noon ng hindi pagkakaunawaan ng yaya ng anak ko. At nalaman ko na lang kinaumagahan na wala na pala ang anak ko. Hinanap namin ang yaya dahil nagtago siya nun. Humingi siya ng sorry sa ginawa niya pero wala na. Nangyari na ang lahat. Inilagay daw niya sa isang bangketa ang anak ko sa tabi ng mga basurahan." Anya at sinabi ang lugar kung saan daw inilagay ang anak nila. Nanlaki ang mga mata ng ginang. "Po? Doon ko rin po nakita si Gian," sigaw nito. Hindi niya napigilan na tumulo ang luha sa mga narinig. Ibig sabihin ba nun ay anak niya si Gian? Lumabas si Gian mula sa kusina na may dalang merienda. Napatitig siya sa bata. Hindi niya akalain na ito pala ang anak niyang matagal niya nang hinahanap. Ibinaba nito ang dalang tray sa mesa. "Anak, di ba gusto mo nang makilala ang tunay mong magulang?" tanong ng ginang. Tumangutungo naman ito. "Opo, bakit po?" tanong nito. Bumaling si Jane kay Gian, ang tunay na ina ng bata. "Gian, ako ang iyong tunay na ina." Anya. Nalilitong tinitigan siya nito. Sinabi nito na ngayon lang sila nagkita pero paanong naging ina siya nito.
Ipinaliwanag niya rito ang dahilan kaya napaawang ang labi ni Gian. Hindi nito akalain na ang babaeng magaan ng loob niya ay ina pala niya. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Inay, itagal ko pong pinangarap na sana ay makasama ko kayo balang araw. Mabuti naman po at narito na kayo. Madamdamin na pahayag ni Gian. Naiyak na rin si Jane ng mga sandaling iyon. Humingi siya ng paintulot sa ginang na kung maaari ay pumunta sa mansyon si Gian para makilala nito ang tunay nitong ama. Kahit sa inyo na po siya tumira, kailangan niyong bumawi sa kanya. Bibisita na lang kami roon. Nakangiti nitong sabi, pero tumulo rin ang luha sa mga mata nito. Nilapitan nito ni Gian at niyakap ng mahigpit ang kinilalang ina. Nang dumating ang kinilalang ama ni Gian, ay sinabi na nila rito ang natuklasan. Pumayag naman ito, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan nila ng DNA test para masiguradong ina nga siya ni Gian. Ngumiti siya at tumango. Alam naman niya na hindi may iwasan ng magduda lalo na sa panahon ngayon. Kaya nang umalis sina Gian at Jane upang ipakilala ito sa asawa, ganoon na lang daw ang gaan ng loob nito sa bata. Pero gusto muna nang tumatayong ama ni Gian na magpa-DNA test tayo. Anya. Tumango naman ang asawa at sinabing bukas na bukas din ay magpapa-DNA test sila. Iginala nila sa mansyon ng batang lalaki at halos malula ito sa nakikita. Napakayaman niyo po pala. Puri nito na ikinangiti nila. Nang gabing iyon ay sabay na silang kumain ng hapunan. Halos magkandamayaw si Gian sa mga pagkain. Dahil first time lang daw niyang makakatikim ng ganun. Nagkatinginan ng mag-asawa. Makikita sa mga mata nila ang lungkot dahil nga sa 6 na taon na nawala sa kanilang anak ay maraming nawala rito. Pero hindi pa naman huli ang lahat para bumawi rito. Nang matapos silang kumain, inihatid na nila ito sa kanyang magiging silid. Muli, nalula na naman ito sa ganda ng silid. Niyakap ni Gian ang kanyang mga magulang. Thank you po. Sana po positibo po ang DNA test bukas. Parang hirap lang pong isipin na hindi kayo ang ina ko. Malungkot na sabi ni Gian. Umupo si Jane para magpantay ang mukha nila ng bata. Oo naman. Basta, think positive lang na kami ang iyong magulang. Sabi niya, pero biglang nakaramdam ng lungkot si Gian. Nalulungkot lang po ako dahil hindi ko na makikita si nanay. Sabi nito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Pwede naman silang bumisita rito eh. O di kaya tayo ang bibisita roon. Sagot nito. Ngumiti lamang si Gian at nagpasalamat. Kinabukasan, isinagawa ng DNA test sa kanya at kay Gian. Pero maghihintay pa sila ng 2 araw para malaman ang resulta ng DNA test. Nang malaman ang resulta ng DNA test at positive ang result, ganun na lamang ang tuwa nilang magpamilya. Sinabi nila ito sa kinilalang magulang ni Gian at ganoon na lamang ang tuwa ng mga ito at masaya ang mga ito dahil nakilala na nila ang tunay na magulang ni Gian. Nang magmulat ng mga mata si Gian kasabay ng pagsilay ng ngiti sa kanyang labi dahil sa panibagong araw na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, bumangon siya sa kanyang kama at nagtungo sa kusina kung saan nadatnan niya na nagbabasa ng dyaryo ang kanyang ama. Samantalang ang kanyang ina naman ay abala sa pagluluto. Nag-rest day kasi sila Aling Digna at ang anak nito. Nang makita siya ng kanyang ama ay binati siya nito. O anak, ikaw pala yan. Good morning. Masiglang bati ni Mike. Lumapit naman si Gian sa ama at nagmano. Magandang umaga po, Dad. Sagot niya. Nilapitan din niya ang kanyang ina at nagmano. Magandang umaga, iho. Bati ng kanyang ina na binati rin niya pabalik. Nang matapos sa pagluluto ang kanyang ina, inihanda na nito ang pagkain sa mesa sa kasabay-sabay nilang pinagsaluhan ng agahan. Sinabi ni Jane na ipapakilala siya sa mga kaklase niya bilang tunay nitong anak. At bago sila pumasok sa school, ay aayusin niya daw muna ito upang hindi na ito tawaging weird ng mga kaklase nito. Kaya nang matapos nilang kumain, nagbihis na sila para sa pagpunta sa paaralan. Excited si Gian pero at the same time kinakabahan. Dahil ibang Gian na ang makikita niya ng mga sandaling iyon. Excited ka na ba? Tanong ng kanyang ina na si Jane. Opo, excited na po ako. Masigla niyang sabi. Ngumiti lamang ang mag-asawa at nang makarating na sila sa paaralan, lumabas na sila ng sasakyan at nagtungo sa kanyang silid-aralan. Makikita sa mukha ng mga kaklase niya ang pagtataka nang makita siya. Bagong kaklase natin? Tanong ng isa niyang kaklase. Napatingin siya kay Beth at ngumiti siya.
Nanlaki ang mga mata nang makilala siya. Okay children, nais ko lang ipakilala sa inyo ang tunay na magulang ni Gian na walang iba kundi sina Mr. Mike at Mrs. Jane Bautista. Be nice to him ha, hindi natin nakalain na makikita pa niya ang tunay niyang mga magulang at ang laki ng pinagbago niya, hindi ba? Sabi ng kanilang teacher. Nagyuko naman ng ulo ang kanyang mga kaklase. Pasensya ka na Gian kung nalait ka namin noong unang pasok mo ha. Sana mapatawad mo kami. Hinging pa umanhin ng mga ito. Ngumiti si Gian at tinignan ng kanyang magulang na may masuyong ngiti sa mga labi. Wala yun. Hindi naman tayo perpekto eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamaling yun. Saad ni Gian. Ngumiti ng matamis sa mga kaklase niya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang weird at mahirap lamang ay biglang nagbago sa isang iglap lamang? Marapat lamang na maging mabuti lagi. Dahil ang pagpapala ay hindi mo inaasahan na ibibigay ng nasa itaas.